Ito ang pinagmamalaking Culebra Island ng Dasul, Pangasinan. Isa itong malaparaisong isla na may malinaw na tubig at puting buhangin. May sukat itong humigit kumulang 2 hektarya, kaya't kayang-kaya mo itong ikutin sa loob ng 1 oras lamang. Ayon sa mga lokal, ang Culebra Island ay kilala din sa pangalang Snake Island dahil noong araw ay madami daw ang sea snake na nakatira sa mabatong bahagi ng isla. Gayunpaman, nananatili itong ligtas at patuloy na dinarayo ng mga turista dahil sa payapa nitong lugar at maputing dalampasigan. So paano nga ba pumunta dito mula sa bayan ng Dasul? Ilang oras ang biyahe at ano ang sasakyan? Mula sa Barangay Tambobong ay sumakay kami ng bangka papunta ng isla. 1,500 ang bayad sa isang bangka, back and forth na yun. Kaya nitong magsakay ng 5 hanggang 6 na katao, kaya't sulit na kung paghahati-hatian nyo. At kung medyo adventurous ka, ay may enjoy mo ang biyahe dahil sa malalakas na ampas ng alon, sabayan pa ng maligamgam na simoy ng hangin mula sa malawak na karagatan. Mula sa ilalim ay matatanaw mo rin ang crystal clear na tubig at mga isdang lumalangoy na kung bago ka nga sa ganitong lugar ay talagang maa-amaze ka. At kung ikaw naman ay aquaphobic o may matinding takot sa tubig, ay huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ng bangkero na nakasuot kayo lahat ng life vest bago umalis para sa inyong kaligtasan. Tatagal ng 15 to 20 minutes ang biyahe papunta ng Culebra Island. Mula sa di kalayuan ay matatanaw mo ang Crocodile Island na may kakaibang rock formations at nababalot ng mga luntiang damo. Kaya para sa tulad kong bago sa ganitong lugar, isa itong napakagandang takas mula sa karaniwan. Perfect na lugar para kalimutan sandali ang ating mga problema, mga deadlines at mga timeline sa buhay. Maniwala ka, hindi lang puro hassle ang buhay. Kailangan mo rin ng ganito paminsan-minsan para sa iyong peace of mind. Medyo malayo-layo pa naman ang isla, kaya pwede pa tayo magkwentuhan. Habang nakasakay ka nga sa bangka, may mga makakasabay ka ring mga kapwa turista, mga kapwa naglalayag, magkakaiba man kayo ng bilis ng bangka, ay isa pa rin ang inyong pupuntahan. At habang pinagmamasdan sila, parang na-realize ko lang, parang buhay lang natin yan. Magkakaiba man tayo ng bilis, magkakaiba man ng direksyon na tinatahak, ngunit iisa lang ang ating pupuntahan. Kaya't walang dahilan para ikumpara yung takbo natin sa takbo ng iba. O siya, tigil muna sa kakasermon. Bago nga pala kayo sumakay ng bangka, ay siguraduhin na may dala-dala kayong tubig at tinapay na makakain pagdating sa isla. May mga lokal din na nagtitinda doon. Suportahan natin sila. Pero kung nagtitipid ka, mas makabubuting magdala ka ng tinapay bago umalis para may makakain ka kung sakaling ikaw ay magutom. Tumagal ng 15 minutes ang biyahe namin. Pagdating mo sa isla ay may babayaran kang 80 pesos na environmental fee per head. Ilan sa mga activities na pwede mong gawin habang nasa isla ay ang swimming, island hopping, mag-build ng castle sa maputing buhangin, sightseeing sa payapang kapaligiran ng isla, sunbathing at ang iba naman ay ginagawang venue for photoshoot ang lugar. At kung natapos mo ang video na to, pa-like and follow naman para sa mga susunod nating adventure.